24 na taong gulang noon si Nanay Pauline nang pirmahan ng dating Pangulong na si Corazon Aquino ang Executive Order No. 220 o ang pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region. Bunga ito ng makasaysayang Mount Data Peace Accord. Layo ng Executive Order na ihanda ang rehiyon bilang isang autonomous region. Alinsunod na rin sa naging pangako ng 1987 Constitution. 39 na taon na ang nakalipas, ang hangad na otonomiya ng rehiyon hindi pa rin naipapasakamay. Ang mga bagay na ito hiling pa sanang masaksihan ni Nanay Pauline. Becoming worse na naman. Wala namang pagbabago. Tungkol sa mga ekonomiya, wala talaga. Ang pera natin ay hindi nagagamit ng maayos. Sana nga na tayo lang mga Cordillera ang gagamit ng pera, di baka maayos na. Pero hindi lamang si Nanay Pauline ang may panawagan ng otonomiya. Katunayan, buong rehiyon ang naipag-isa ngayong araw para alalahanin ang pagkakatatag ng Cordillera Administrative Region kasabay ng panawagang otonomiya. Idinaan ito sa isang makulay na parada sa La Trinidad, Benguet kung saan nagsama-sama ang 6 na probinsya para sa iisang layunin. Continue to express their support for this regional autonomy. Continue working for a stronger, more inclusive, and more united Cordillera. Makailang beses nang inihain ng mga naahlal na kongresista ang otonomiya ng Cordillera, yun lang na uuwi ito sa pagkabigo. Tulad na lamang noong taong 2023 kung saan inilatag ang nooy House Bill No. 3267, yun lang hindi ito lumusot sa Kongreso. Sa kadahilan ng hindi kayang tugunan ng pamahalaang ang 75 billion pesos na block grant na kinakailangan ng isang autonomous Cordillera. Gagamitin ito bilang pondo sa mga programang pang-agrikultura, kontrol sa likas na yaman at infrastruktura. Sa kabila niyan, muli namang nagkaroon ng panibagong panukala, ang House Bill No. 6981 o ang Act Establishing the Cordillera Autonomous Region. Yun lang, nakabinbin pa rin ito sa House Committee on Local Government. Kung magkataong maging batas, bukod sa magiging ikalawang autonomous region sa bansa sunod sa BARM, mas magiging mabilis ang pagpapatupad ng mga programa dahil kontrolado na ng lokal na gobyerno ang pondo at paggawa ng mga pulisiya. Magiging sistematiko rin ang pagprotekta sa likas na yaman, preserbasyon ng kultura at paglikha ng batas na mas angkop sa agarang pangangailangan ng rehiyon. What kind of autonomy are we dealing with? It must be an autonomy that improves lives in concrete ways. For the farmer, better support and access to markets. For our local weavers and artisans, the ability to keep their craft while earning more money. For the young Cordillerans, the option to build a career here instead of living. Personally, I consider this one as a constitutional individual obligation of each of Cordillerans to work together and move on to achieve regional autonomy. Ngayong tila mahaba-haba pa ang proseso upang makamit ang otonomiya ng rehiyon, umaasang ilan na masaksihan pa ang pagbabago sa tulong ng mga kongresista na maglalatag ng maayos na pulisiya sa isang matatag, payapa at nagkakaisang autonomous na rehiyon. Angel Arquero, RNG News.